na meron nang naka-experience na nakuha nila yung US visa nila pero na-revoke pa. As in, pinatawag sila, minessage sila dun sa email nila, pinatawag sila back sa US Embassy para sabihin na kailangan naming i-revoke yung visa ninyo. As in, yung isang nagkwento sa akin, sabi niya, kinuha yung visa, as in sinulatan daw talaga ng isang malaking pentel pen ng revoke. So ano ba yung nangyari? Ito na yung story ko, kwento ko sa inyo. So na-approve na siya. Ang ganda ng daloy ng interview, no? Ang sinabi niya dun sa interview niya ay self-funded siya. No, yun na nakalagay doon sa DS-160 niya na self-funded yung trip niya. Pero nag-post kasi siya sa isang group. Nilagay niya dun sa group yung lahat ng steps na nangyari dun sa interview. Kumbaga parang isa itong group kung nagbibigayan sila ng tips how to get approved in the US visa. Anonymous po yung post niya, ha? As in anonymous. Tapos sinabi niya doon na pinadala siya ng company apparently that this is a company business trip. Pero yun, ang nilagay niya dun sa DS-160 niya is self-funded. So I think nagkamali siya dun sa pagsusulat niya ng DS-160. Pero baka ang naging dating dun sa US Embassy ay nag-misrepresent siya ng sarili niya. Pinatawag siya sa US Embassy. Ayun na. Tapos pagdating niya dun, kinuha ang visa, sinulatan ng revoke. And this is the second time na may lumapit sa akin para magpatulong. Yung isa naman na nag-message sa akin, nalaman kasi ng US Embassy na meron siyang ongoing case. Tapos, hindi yun na-declare dun sa DS-160 niya. Ayun, pinatawag din siya ni revoke. But on both times, sinabi ng US Embassy sa kanila na pwede silang mag-reapply. Pero, syempre, hindi magiging ganun ka-straightforward yung application. Maraming explanation ang kailangan gawin. So, guys, ingat-ingat pa rin sa mga pinupost nyo after ninyo ma-approve sa US visa, ha? And better talaga na maging careful dun sa details na sinasabit nyo dun sa DS-160, maging accurate in your US visa application para hindi po kayo magkaroon ng issue kapag na-approve na lang talaga. US visa